Viral ngayon sa social media ang post ni Lire Posposa, isang ex-PBB Grand Winner noong season ng PBB 8 sa ABS-CBN, kung saan ay pinost nga nito ang katagang ungrateful parents. Ang pinapatamaan niya rito ay ang kanyang sariling pamilya. Dahil di umano, hindi marunong maka-appreciate ang pamilya nito sa lahat ng ginagawa nitong pagsuporta sa kanila. At lahat nga ay siya ang nagpo-provide. Sinabi nga rin nitong hindi rin kailanman naging winner ang pagiging breadwinner. At sila pa nga ang dahilan para nga raw hindi siya umangat sa kanyang buhay. At kung ano ang pasabog at buong istorya, at kilalanin din natin kung sino itong si Lire Posposa, panoorin natin ang bidyong ito. Kilala niyo ba ang ating tinig ng tawanan? Ngayon, hihimayin natin ang buhay at career ng isa sa mga pinakakwelang personalidad sa showbiz, walang iba kundi si Lire Posposa. Ang tunay na pangalan ng ating bida ay Angel Lire Posposa. Ipinanganak siya noong October 22, 2003, kaya sa kasalukuyan siya ay 23 years old na. Tubong Tagum, Davao del Norte ang dalaga at nagtapos siya ng pag-aaral sa Andres Soriano Colleges of Bislig. Pero alam nyo ba na hindi lang siya basta singer? Isa rin siyang aktres, modelo, content creator at social media influencer. Kung bibisitahin niyo ang kanyang vlogs, mapapansin ninyong mahilig siya sa makeup tutorials at mga travel adventures. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Taong 2018 nang sumabak si Lee sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. Bagamat naging finalist, hindi siya pinalad na makuha ang kampyonato. Pero gaya ng sabi nila, kung may isinarang pinto, may magbubukas na bintana. Sa mismong segment na iyon niya, naibahagi ang pangarap na makasali sa Pinoy Big Brother. Dahil sa kanyang on-air confession, napansin siya ng mga producer ng Star Hunt. Binigyan siya ng pagkakataong mag-audition para sa PBB 8 at doon na nga nagsimulang magbago ang kanyang buhay nang hirangin siyang isa sa mga housemates sa bahay ni Kuya. Dahil sa kanyang natural na kulit at charm, tinagurian siyang fan favorite ng kanyang batch at binansagang The Tinig ng Tawanan of Davao del Norte. Hindi binigo ni Lai ang kanyang mga fans, siya ang itinanghal na big winner ng batch isang matapos makakuha ng 38.48% ng kabuuang boto noong Big Night. Matapos ang kanyang pagkapanalo, hindi na tumigil ang kanyang karera. Inilabas niya ang kanyang single na Sana Sana at opisyal na pumirma ng kontrata sa ilalim ng Star Music. Mula sa entablado ng kantahan hanggang sa loob ng bahay ni Kuya, tunay ngang malayo na ang narating ng batang probinsyana mula Davao. Nito lang nakaraang araw, nag-viral sa social media ang post ng ex-PBB 8 housemate kung saan binasag niya ang katahimikang matagal na niyang tinatago. Kilala si Lie bilang ang masayahing tiinig ng tawanan, pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay may mabigat na pasaning madalas nating hindi nakikita. Usap-usapan ngayon ang kanyang viral post tungkol sa ungrateful parents, kung saan inamin niyang pagod na siyang maging breadwinner na tila laging talunan sa laban ng buhay. Ayon kay Lee, mahirap umanong tumulong sa mga taong hindi marunong mag-appreciate, lalo na kung ang mismong pamilya mo ang dahilan ng iyong pagkapagod. Ang hirap maging winner kung sa bawat pagkayod mo, ikaw ang huling priority at tinitingnan ka lang bilang tagasalo ng lahat ng bayarin. Hindi masamang tumulong, pero ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat maging dahilan para ubusin ang sarili mong pangarap at mental health. Sa huli, ang tunay na maturity ay ang pag-alam kung kailan dapat mag-set ng boundaries, dahil hindi ka magiging matibay na sandigan kung ikaw mismo ay dahan-dahang nadudurog sa loob. Kayo, naranasan nyo na rin bang maramdaman na parang ATM lang ang tingin sa inyo sa halip na tao? Medyo mabigat nga yung naging tanong na yon sa pinakadulo ng video. Kung naranasan nyo na daw bang maging ATM lang ang tingin sa inyo kesa sa turingin kayong isang tao. Nangyayari nga ito kadalasan sa mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa Pilipinas. Sa ibang bansa, medyo okay pa kasi nga nagsashare yung mga tao doon sa isang pamilya. Pero sa Pilipinas, madalas nga nangyayari sa isang pamilya na minsan ay isa nga lang ang kumikilos at isa lang ang nagpro-provide para sa buong pamilya. Swerte ka kung maliit lang ang pamilya mo, pero kung malaki ang pamilya mo, talaga namang kawawa ka at gagapang ka sa pagod. Oh, shit! At sa mga pamilya po dyan na nasa ganitong klaseng sitwasyon, sana i-appreciate natin kung anong ginagawa ng ating mahal sa buhay o yun ang ating breadwinner. Perfect! Para naman hindi sila nagkakaroon ng ganitong pag-iisip o ng ganitong klaseng mga hinaing, para naman at least masuklian natin kahit papaano kung ano ay yung ginagawa nila para sa atin. At syempre, hindi naman masamang i-appreciate or magpasalamat sa mga binibigay ng ating mga pamilya, lalong-lalo na kung sila nga lang yung nagtatrabaho para sa inyong lahat. So wag po tayong masanay sa ganitong klaseng gawain dahil wala namang masama sa pagtulong sa pamilya, pero sana hanggat kaya or hanggat kayang magtulong-tulong, mas maganda para hindi lang isa ang nahihirapan. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel,
ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.